Praise God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga pong muli sa bawat isa. Purihin ang Panginoon at minsan pa ngayong umaga, tayo po ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos na napakabuti. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ngayon pong umagang ito, bago po tayo mag-aral po ng salita ng Panginoon, nais ko pong tayo po ay magpuri, sumamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na ating pinaglilingkuran, sa Diyos na buhay, sa Diyos na karapat-dapat tumanggap ng papuri, ng pagdakila at ng pagluwalhati ng kanyang banal na pangalan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit, Lord God. We magnify your name, Jesus. Hallelujah. Awitin po natin yung O Diyos, salamat sa inyo. Hallelujah. O Diyos, salamat sa inyo, sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman, hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. O Diyos, salamat sa inyo, sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman, hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Dakilain ang inyong banal na pangalan minsan pa. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Purihin ang Diyos ngayong umaga sapagkat minsan pa tayo pong lahat ay magkakasama-sama sa gawain ng Panginoon. At ang gawain pong ito ay mula po dito sa distrito, sa pangunguna po ng aming minamahal, Pastora Rebecca Quijada. At ang inyo pong lingkod ay si Pastor Alex Requintil at nandito po ako sa Poblasyon Torrijos, Marinduque. Purihin ang Panginoon at ngayon pong umagang ito, kagalakan muli ng bawat isa na tayo po ay nagkakasama-sama upang patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos na alam natin ito ang pinakamahalaga sa buhay ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos na buhay. Amen. Glory to Christ Jesus. At ngayon pong umagang ito ay pag-aaralan po natin ang salita po ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto sa Kabanata 3 sa mga talata 11.
At ito po ang salita ng Diyos na atin pong babasahin. Sapagkat wala ng ibang pundasyong na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Purihin ng Panginoon. Ang ating pong paksa ngayong umaga ay si Kristo ang pundasyong hindi matitinag. Kaya nga ang talatang ito ng 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15 ay tumutukoy sa atin kung paano tayo magtatayo ng ating buhay at ministeryo kay Kristo. At mapapansin po natin dito, gumamit po si Apostol Pablo ng larawan ng isang gusali upang ipaliwanag ang buhay pananampalataya. At sa background ng ating pag-uusapan, ang sulat na ito ay isinulat ni Apostol Pablo sa iglesia ng Corinto. Sapagkat noon ang mga iglesia, ang mananampalataya, sila po ay nagkaroon ng pagkakampi-kampi sa simbahan o sa iglesia. May nagsasabing sila kay Pablo at may nagsasabing ang iba naman ay kay Apolos. Kaya ipinaalala ni Apostol Pablo na sa Panginoong Hesus lamang ang tunay na pundasyon. Amen po ba? Ang Panginoong Hesus lamang ang tunay na pundasyon ng ating pananampalataya at wala ng iba. Kaya nga, sa paliwanag po ng talatang ito, sa talata ng 1 Corinthians chapter 3 verse 10, kung ating pong babasahin, ang sali po ay ganito: ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtayo ng gusali, ngunit maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin ito. Walang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban kay Hesukristo. Ibig sabihin, maliwanag po dito sa ating pinag-uusapan ngayong umaga, hindi sa tao, posisyon o talento, relihiyon o mabubuting gawa nakasalalay ang ating buhay espiritual. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Dahil napakarami po ng mga tao na ang kanilang pundasyon ng pananampalataya ay nasa relihiyon. Pero sa ating mga mananampalataya, maliwanag po na nung tayo nagkaroon ng tamang relasyon at pananampalataya kay Kristo, siya na po ang naging pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya nga, mapapansin po natin na marami pong mga tao ang niligaw ng maling pananiwala, niligaw ng maling pananampalataya, niligaw ng doktrina ng relihiyon ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga salamat po tayo sa Panginoon sapagkat nasumpungan natin ang tunay na pundasyong hindi matitinag, walang iba ang salita ng Diyos. Amen. Walang iba ang salita ng Diyos, ang pundasyong hindi matitinag at walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya nga kahit gaano man kaganda yung illustration na inilimbawa sa gusali, kung mali ang pundasyon, babagsak ito. Ano po ang pwedeng maging application sa buhay natin sa ministeryo? Maaaring maraming mga mananampalataya ang aktibo sa ministry, sa choir, sa pagtuturo, sa paglilingkod. Pero ano ang tanong? Si Jesus ba talaga ang pundasyon ng puso natin? Si Jesus ba talaga ang pundasyon ng ating mga paglilingkod? Kasi nga po minsan, iba-iba po ang ating mga motibo. Amen. At kapag ang motibo natin ay hindi si Kristo, sayang lang po ang ating mga paglilingkod. Sayang lang po ang ating mga pagpapagod sa Panginoon. Kasi nga po, marami pong mga tao, ang kanila pong pinaniniwalaan
ay ang kanilang relihiyon na kanilang sinasaniban o yung kanilang kinabibilangan. Ngunit mga kapatid ko sa Panginoon, tayo pong mga nakatagpo at nakakilala sa Panginoon ay napakahiwaga. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang tumugon, na kayang mag-ayos at magbigay ng lahat ng minanasa ng ating mga puso. May dalawang uri po ng materyales sa pagtatayo. At kung babasahin po natin ito, sabi po, may magtatayo na gagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami o pinagapasan. Amen po ba? Sa pagtatayo po ng pundasyon ay napakinggan po natin dito, sabi ni Apostol Pablo, may magtatayo ng gagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. At mayroon din namang gagamit ng kahoy, dayami o pinagapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Sapagkat sa araw na yaon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kaya nga po dito sa pagtatayo ay mag-ingat daw po tayo. Amen. Sa paggamit po ng ginto, pilak at bato, ito po ay mga bagay na matibay at hindi madaling masunog. Yun po yung kailangan ng ating buhay pananampalataya na inihalimbawa ni Apostol Pablo. Dapat daw po ay katulad ng ginto, pilak at mahalagang bato. Huwag po tayong, kung gagamit po tayo ng pundasyon sa pagtatayo ng ating pananampalataya o sa gusali ng ating sa pananampalataya o maging sa gusali na tinatayo, huwag tayong gagamit ng kahoy, damo o dayami, sapagkat ito po'y mahina at madaling masunog. Amen. Ano po ang espiritual na kahulugan? Sa buhay natin ay ito ay sumisimbolo ng kalidad ng ating paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kumusta na po ang ating mga buhay paglilingkod sa Panginoon? Sa espiritual na kahulugan, ito ay sumisimbolo ng paglilingkod. Ano ba ang paglilingkod natin? Ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Nabibigyan ba natin ng kagalakan ng Panginoon? At sa kabila ng ating paglilingkod, nagpapatuloy ba tayo kahit maraming pagsubok at problema na ating nararanasan? Ano po ang motibo? Bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Para lang ba tayo pagpalain? Para ba tayo ay makita ng maraming tao na tayo ay totoong naglilingkod sa Diyos? Ano po ang uri ng pananampalataya na mayroon tayo na tinanggap sa Panginoon? At anong klaseng pamumuhay tayo nagpapakita bilang isang mananampalataya? Kaya nga napakahalaga, mga kapatid sa Panginoon, kung ating i-apply itong pagtatayo ng gusali. Halimbawa po sa ginto at pilak. Ang halimbawa po ng ginto at pilak ay paglilingkod na may pag-ibig. Kung papasa na nga tayo, kapag halimbawa marami pong mga mga alalahanin sa buhay, mga pagsubok, makapaglilingkod po ba tayo talaga sa Panginoon ng taos sa ating puso na may pag-ibig? Amen? Hallelujah! At yan po ang katanungan natin ngayong umaga. Halimbawa ng pagiging ginto at pilak, paglilingkod na may pag-ibig. Yan po ang napakaganda na makita sa atin. Hindi napipilitan lamang kahit anong sitwasyon. Nagpapatuloy sa ministeryo. Hallelujah! Kahit anong mga pagsubok, naglilingkod sa Diyos ng may kagalakan. At yan po ang totoo, mga kapatid.
Ano pa po ang halimbawa ng ginto at pilak kung tayo'y sa ministeryo? Mayroong tunay na pagsunod sa Diyos. Hindi lamang pag medyo maluag, hindi lamang pag gusto, kahit maraming sakripisyo, maraming problema, hallelujah, tuloy-tuloy tayong sumusunod sa kalooban ng Panginoon at ginagawa natin yung pinakamabuti na nais ng Diyos sa nais niya para mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Purihin kayo aming Diyos, napakasagana ng inyong presensya. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo. Napakasarap na maranasan ng inyong kapangyarihan. Glory to Christ, your Holy Spirit. Hallelujah. Na kaya mga kapatid, yung pagsunod po ay napakahalaga sa Panginoon. Yung pagtuturo ng tama, minsan, kailangan talaga na tayo po ay dumaan pa ng iba't ibang mga pagdadalisay ng Panginoon para tayo po ay matutong sumunod sa tama at aral na salita po ng Diyos. Ang ginto ay dumadalisay po, ang ginto at pilak, halimbawa, yung sa pagtuturo ng tama. Amen. Hindi na tayo dapat magpapaligoy-ligoy pa, mga anak ng Diyos. Lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa Panginoon. Dapat sana yan sabi doon, hindi na gulay, kundi karne na. Kaya yung mga mananampalataya, mga kapatid, lumalago sila, nagmamature sila. Amen. Sila po, kapag tinuturoan ng salita ng Diyos, sila po ay nagpapaturo sa Panginoon. Kaya nga kung gusto natin talagang tayo po ay maging malusog, matatag, matibay ang pananampalataya sa Diyos. Pag nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos na binabago ang ating buhay, may mga pagsasaayos sa ating mga ugali, may mga nais iparating ang Panginoon, sumunod po tayo. Amen. At tayo po'y makinig palagi kahit medyo masakit ang salita ng Diyos kasi nga dito po sa banal na kasulatan sa aklat po ng Timoteo, 2 Timothy chapter 3 verse 15. Hallelujah. Alam mo na, mula pa sa pagkabata, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng katotohanan. Amen. Mga maling aral, mga maling paniniwala, mga maling turo ay binabali po ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo pong mga mananampalataya ay kailangan po natin na ituro yung tama, na kahit minsan maraming nasasaktan, marami po ang mga taong nahihirinan, kailangan maituro po talaga natin ang tama. Dahil nakakatakot po na kapag tayo mga tagapagturo ay hindi nagturo ng tama, tayo po ang gagatungan ng Panginoon. Hallelujah, doon sa impyerno. Kaya nga salamat po sa Diyos, mga kapatid kong minamahal sa Panginoon. Pag nasa katotohanan ka, dapat kang manindigan sa salita ng Diyos dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Amen. Mga lingkod ng Diyos, hinahamon ko po tayong lahat. Kung totoong ikaw ay ang pundasyon mo ay sa ginto at sa pilak, kailangan tinatayuan mo ang salita ng Diyos. At makikita naman natin, kapag tinayuan natin ang salita ng Diyos, hallelujah, hindi tayo mapapahiya. Ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Dahil kapag manindigan tayo sa mga salita ng Panginoon, sabi ng Diyos sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay kung tayo ay nasa panig ng Diyos, sino ang lalaban sa atin? Di po ba wala? Kung tayo po ay sinasamahan ng Panginoon, at ang sabi din ng kanyang salita, ang pabor ng Diyos ay nasa kanyang mga anak, hallelujah. Wala hong makakatalo sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya tayo pong mga tagapangaral ng mabuting balita, kailangan ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi dinadagdagan at hindi binabawasan. Kailangan ng salita ng Diyos ay maipamuhay at ito ay masunod natin pong lahat. At naniniwala naman po tayo na kapag ang salita ng Diyos
ay naituro ng tama at ito ay sinunod ng lahat ng mananampalataya, ano po ang resulta ng salita ng Diyos? Ito po ay nagbabago ng buhay. Ito po ay nag-aayos ng ating buong pagkatao. Ito po ay nagiging daan ng pagpapala. Amen. Ito ay nagiging daan ng pagpapalaya sa anumang lahat ng espiritu ng kadiliman na umaalipin sa isang tao. At kung may sakit ka man, by faith, ang Diyos ay nagpapagaling. At kung kapos ka man, ang Diyos ay nagpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan. Kaya nga sinasabi ko nga po palagi ito kahit sa simbahan na aking pinagpapastoran. Mas pahalagahan natin ang mga bagay patungkol sa espiritu. Dahil kapag malakas ang mga bagay patungkol sa espiritual, hallelujah, yung pinansyal, yung physical, yung emotional, ang lahat ng yan ay pwedeng mapagtagumpayan dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin at nasa akin at nasa iyo at nasa ating lahat. Amen. Ano pa po ang sumisimbolo sa pagiging halimbawa ng ginto at pilak sa buhay espiritual? Ano ba kumusta na ang iyong paglilingkod? Ikaw ba may malinis na motibo? Malinis po ba ang motibo natin sa paglilingkod, sa pagtuturo ng salita ng Diyos? Baka minsan, ang gusto mo lang ikaw ang makilala, ikaw ang mapapurihan, at ikaw ang maparangalan. Hindi po yun. Motibo, ano ba ang motibo natin sa Panginoon? Maglilingkod tayo hanggang sa katapus-tapusan ng ating mga buhay. At ang Diyos lamang palagi ang mapaparangalan, ang Diyos lamang ang maluluwalhati at madadakila, hindi po ang sinuman. Ano po ang sumisimbolo sa halimbawa ng kahoy at dayami? Paglilingkod na para ikaw lamang ba ang mapuri? O mga pakitang tao lamang? Amen. Doon sa ating mga paglilingkod ng mga nakaraang panahon, nung hindi pa tayo kumikilala sa Diyos na buhay, at hindi pa tayo mga born again Christian, di po ba? Ano ang paglilingkod natin noon? Pakitang tao lamang. Pumapasok ng bahay simbahan para pumapasok ng simbahan para mamuna at makakita ng mali. Tama po ba? Mga pakitang tao, yan po yung mga nagtatayo ng kahoy at dayami, paglilingkod para mapuri, pakitang tao, namumuhay sa inggitan, ministeryong walang kabanalan. Amen. Ministeryong walang kabanalan. Kapag tayo po nasa ministeryo ng Panginoon, palagi ang kailangan po natin, ang focus natin, ay malwalhati ang Diyos, maparangalan ng Panginoon. Hallelujah! Madakila ang kanyang banal na pangalan. Yun po yung ministeryo, may kabanalan at walang tunay, gawaing walang tunay na pagsunod kay Kristo. Yan po yun. Amen. Yung mga halimbawang ng kahoy at dayami, ministeryong walang kabanalan, namumuhay sa inggitan, pakitang tao, paglilingkod para mapuri, gawaing walang tunay na pagsunod kay Kristo. Maglilingkod lamang pag nakikita ni pastor, maglilinis lamang ng simbahan kapag napuri ni pastor. Hindi po ganon ang tunay na paglilingkod. Kahit hindi ka nakikita, amen, kahit hindi ka napupuna, kasi relasyon mo sa Diyos yun ay ministeryo mo yan sa Panginoon. At ako'y naniniwala na habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon ng totoo, na minamarapat ng Diyos at kaibig-ibig para sa Panginoon, ang Diyos ay nagagalak. At kapag nagagalak ang Diyos, ang mga pagpapala ay darating sa iyo. Kaya tandaan natin, hindi lahat ng mukhang maganda sa paningin ng tao ay mahalaga sa Diyos. Ulitin ko, hindi lahat ng mukhang maganda sa paningin ng tao ay mahalaga sa Diyos. Pangatlo, susubukin ng apoy ang gawa ng bawat
isa. Tandaan po natin. Verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat sa araw na iyon ay hayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Ibig sabihin, ang apoy dito ay larawan ng pagsusuri ng Diyos. Darating ang panahon na ihayag ng Diyos ang tunay na laman ng ating mga puso. At malalaman kung ang ating ginawa ay para sa Kanya o para sa ating mga sarili. Amen. Hindi lang quantity o dami ang tinitingnan ng Diyos, kundi kalidad at motibo. Purihin ang Panginoon. O kumusta na ang kalidad ng iyong paglilingkod? Kumusta na ang bunga? Hallelujah! Glory to God. At pang-apat, may gantimpala at may kawalan. Pag ikaw ay katulad ng ginto, pilak at bato, may gantimpala. Pero kapag ang halimbawa mo ay katulad ng damo, dayami, o pinagapasan, ano po ang mangyayari? Ito po ay may kawalan. First, verse 14 to 15. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon may maliligtas siya, lamang ay parang nagdaan sa apoy. Amen. Maliwanag po ito na kung nanatili ang gawang may katapatan, tatanggap po tayo ng gantimpala. Amen. May reward sa mga taong tapat na sumusunod at naglilingkod sa Diyos. May reward, may gantimpala sa mga taong nagnanasang totoong maglingkod at magtapat sa Diyos. At kung masusunog ito, hindi ang ibig sabihin agad nawawala. Mawawalan siya ng gantimpala kapag nasunog, sabi doon sa talata. Hindi ibig sabihin na agad nawawala ang kaligtasan, kundi walang eternal reward. Nasayang ang mga ginawa dahil sa mali ang motibo o walang tunay na halaga sa Diyos. Amen. Tatagal ba yun sa harapan ng Panginoon? Di po ba hindi yung tatagal sa harap ng Diyos? Kaya nga napakahalaga ano ang aral na maaaring i-apply sa atin personally. Si Kristo lamang ang dapat sentro ng ating buhay. Tandaan po natin yun. Si Kristo lamang ang sentro ng ating buhay. Ano po pa ang aral na pwedeng i-apply? Maglingkod na may tamang puso at malinis na motibo. Yun po yung napakahalaga. Maglingkod na tayo sa Diyos ng may tamang puso at malinis na motibo. At pangatlo, ang Diyos ay tinitingin hindi lamang sa ginagawa sa dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Ang Diyos ay tumitingin hindi lamang sa ginagawa, kundi sa dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Ano ba ang dahilan? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit ginagawa natin ito? Para sa Panginoon. At pang-apat, ang bawat mananampalataya ay mananagot sa Kanya, sa Kanyang itinayo sa buhay espiritual. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, tandaan po natin, ang buhay Kristiyano ay parang pagtatayo din ng bahay. Maaring maganda ito sa labas, ngunit darating ang araw na susubukin ng Diyos ang tunay na kalidad nito.
Kaya habang may panahon, magtayo tayo ng isang pundasyon na si Kristo ang gamit, ang mga bagay na pangwalang hanggan, halaga, katapatan, kabanalan, pag-ibig, at pagsunod sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos sa maikling oras ng pag-aaral po ng salita ng Diyos ngayong umaga. Alam ko po tayong lahat ay may natutunan. Alam ko po tayong lahat na nakinig at susunod sa mga salita ng Diyos na ating napakinggan ay dadadoy po ang biyaya, pagtatagumpay, kalakasan mula sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin ang Panginoon at sa oras na ito, dumating na po ang oras na bagamat napakaiksi ng ating pinag-uusapan, pero napakahiwaga at punong-puno ng pagtuturo ang mga salita ng Diyos na ating napag-usapan. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Ama, nagpapasalamat kami ngayong umaga na kahit maikli lang mga aming oras, na pagsalusaluhan po namin ng inyong mga salita, na totoong kayo nga po, Panginoon, hallelujah, ang tunay Panginoon na pundasyon na kailanman ay hindi mawawasak at magigiba sa aming pananampalataya. Totoong hindi kayo matitinag dahil kayo mismo ang naglagay ng totoong pananampalataya sa aming pong mga puso. Kaya Ama namin Diyos ngayong umaga, idinadalangin po namin lahat po ng mga nakapakinig at lahat pa ng mga makikinig ng inyo pong mga salita. Hayaan po ninyo, Panginoon, na habang kayo po'y nakikinig sa kanila, mangusap po kayo, Panginoon. Kumilos po kayo, O Diyos. Magpahayag po kayo at higit sa lahat, magpakilala po kayo ng lubusan. Ama naming Diyos, umaasa po kami ngayong umaga sa gabay at kapangyarihan ng banal mong Espiritu na siyang patuloy nakakatagpo at kikilos sa lahat ng mga taong totoong nagnanasa na maranasan po kayo. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Gumawa po kayo ng mga dakilang kapangyarihan ng mga dakilang bagay. At ngayong umagang ito, Panginoon, itinataas po namin ang buong ministry ng Dorope Church sa pangunguna ng aming minamahal Pastor Joseph Glenn Masaredo, kasama ng kanyang sambahayan at ng kanyang buong pamilya, ang Mami Mars Masaredo, ang pamilya po ng aming District Supervisor, Ma'am Rebecca Quijada, at ang lahat, Panginoon, ng anak ng aming dating General Superintendent, Pastor Leopoldo Masaredo, ang kanyang mga apo at ang kanyang mga anak, Panginoon. Dalangin po namin, pasaganain po ninyo ang masaganang biyaya sa kanila pong mga buhay. Pagpalain sila, gamitin sila sa ikalalago at ikatatatag ng mga pananampalataya ng bawat kasapi sa banner po ng Door of Faith Church, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang lahat ng District Supervisor mula District 1 hanggang District 9, ang mga missionary sa iba-ibang mga bansa, Panginoon, ang mga pastor sa bawat lokal na iglesia. Amin pong panalangin, kayo po ang patuloy na kumatagpo ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pinagpapala po namin ang bawat isa, maging ang aming bansa, alalahanin po rin ninyo na nangyayaring kaguluhan sa mga namiminuno ng aming pong bansa. Kahabagan niyo po sila at ayan ang espiritu ng pagkakaisa, karunungan na mula sa inyo ay ipagkaloob po ninyo. Hallelujah! Salamat po, Amang Banal. Dahil lang po namin, kayo lamang po ang Diyos na pwede naming takbuhan sa lahat ng aming po mga kagulumihanan. Lord, salamat po ngayong umaga sa lahat po ng mga magtatrabaho, papasok po sa kanila pong mga eskwelahan o mga opisina, mga trabaho, Panginoon, amin pong panalangin ang masaganang pagpapala ay sasagana sa kanila pong mga buhay. Pakaingatan ninyo kami at pakabalutin palagi ng inyong kapangyarihan ng banal mong dugo upang kami, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na malayo sa anumang lahat ng patibong ni Satanas.
Balutin kami at tsinyuhan ng kabanal-banalan mong dugo sa buong maghapong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ama, gayon din ang lahat na nangangailangan ng inyong kagalingan, lahat ng may karamdaman, ay declare in the mighty name of Jesus na kagalingan na mula po sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa walang sawang patuloy na pag-ibig at kahabagan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa inyong lahat ng papuri, parangal, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Glory to God. Salamat po sa Panginoon. Hanggang sa muli, loobin ng Diyos, tayo pimuling magsama-sama sa susunod na mga pangangaral po ng Kanya pong mga salita. God bless us all. Mahal po tayo ng Panginoon. Magpatuloy po tayong lahat na maglingkod sa Diyos. Glory to Christ Jesus. Amen at Amen.